Christian professor suggested that in the Christian life, it is not possible to have roots unless we have roots. The fragrant flowers of Christian comfort do not grow without the roots of truth. What do we mean? There are many doctrinal truths. God, salvation, church, baptism, including the doctrine of death. The discovery and acceptance of this doctrine of death provide a root system for stability and productiveness in the storms of life. Ang mga nakakaunawa lamang ng malalim na kahulugan ng doktrina ng kamatayan, ang panimula po ng ating malalim na pag-uugat upang tayo'y tumibay in the storms of life. The Bible gave a strong message in 1 Corinthians chapter 15. This is called the resurrection chapter. So, I have 5 points. Meron na po akong ibibigay sa inyo na 5 puntos patungkol po sa katatagan ng ating buhay sa piling ng Diyos. Well, unang-una, death is inevitable. Sabi nga doon, for this corruptible must put on incorruption, and the mortal must put on immortality. Meaning, death is unavoidable. May makakapigil pa ng kamatayan. So, the universal truth says all must die. Kaya nga may tinatawag tayong death rate. Ano ba ang death rate? Makikita natin ngayon ang COVID-19 kung paano lumalago sa bilang. Yun yung kanyang ratings. So, chance that you will be eventually die in a car crash, sabi nga, is 1 in 125. Isa lang ang namamatay sa 125 na nabangga ang sasakyan. Odds that you will develop brain tumor, it is 1 in 25,000. Odds that you will die in fire this year is 1 in every 400,000. Odds that you will win in lottery, tumataya pa kayo ng loto, ito yung chances natin. Ang nananalo lang dito, 1 in every 4 million. So, 1 in every 4 million. Kaya, maraming pumupunta rito. Nakikipagsapalaran. Pero, the ratio is napakalayo. 1 in 4 million. Pero, ang death rate, ratio, is 1 for every 1. No? There is no breaking of the appointment. Nauna lang si nanay sa atin. Siguro, kailangan na rin niyang maging tahimik at payapa sapagkat lumaban siya sa malaking hamon ng buhay. It was a very wonderful life for our mother.
selfishly, minahal niya tayong lahat. Nagsakripisyo siya. Walang isa sa atin na hindi niya minahal. Walang naging paborito si nanay, kundi paborito niya tayong lahat. Purihin ng Diyos. Anyway, ang katawang lupang ito, sabi ni Pablo, na nasisira ay hindi na masisira. At ang katawan na ito na namamatay ay hindi na muling mamamatay sa piling ng Panginoon. Although death is inexplicable, sabi ganon, it is a mystery. Pagka tayo ay na-born again, dinadagdag ng Biblia ang maraming kaalaman sa atin, dinadagdag niya ang maraming karunungan sa atin, yet we still have questions about what is death. Parang yung naranasan ni Patriarch Job. Pamangkin ko si Job. Job, salamat sa Diyos, ikaw ay buhay. Nung isang araw, yung kaibigan namin ni Ate Beth mo, pangalan din ay Job, ay mahigit 40 anyos lang pero kinuha na ng Panginoon. So si Job sa Biblia ay merong katanungan sa panahon niya na hindi niya nakita ang sagot sa panahon niya. 3 great problems raised in the book of Job. Unang-una yung tanong niya, the problem of the invisible God. Sa Job 23 verse 3, sabi niya, "Oh, that I know where I might find Him." Saan ko ba matatagpuan ng Diyos? Yan ang hinahanap ni Job sa kanyang panahon. Nung sumailalim siya sa mabigat na pagsubok, hinahanap niya ang Diyos. In our times, it is answered by the incarnation of Christ. Hindi mo nahahanapin sa panahon ngayon ang Diyos because Christ became flesh and He dwelt among us. Kaya nagsiselebrate tayo ng Christmas Ang Diyos na hindi nakikita ay nahayag kay Jesus. Purihin ang Diyos. Pangalawang problema ni Job, the problem of human sin. Sabi niya, how can a man be justified? Kasi nga, wala namang tao na matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat ay nangagkasala nga. So, people practice to justify by means of good works, by means of having a true religion, quote and unquote, by means of being good in his morality, anything that is man's effort. Pero the problem of human sin is answered by the death of Christ. On the cross, Christ redeemed all the world from their sins. Pangatlong problema ni Job na hindi niya nakita is the problem of death and immortality. Sabi ng 4:14 ay can we trace that pag namatay ang tao, saan siya tutungo? Hindi rin nasagot ni Job yun. Pero now we have the answer. It is answered by the resurrection of Christ. If Christ had risen, so as
first fruits, tayong mga naniniwala sa Kanya will also experience resurrection of our bodies. Purihin ang Panginoon. So, bagamat may konti tayong nalalaman patungkol sa kamatayan, pero marami pa rin tayong katanungan. But it is the opportunity na lalo kung maging tiyak tayo. No? Romans 5:1, sabi sa Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God. Napakaganda pong talata. No? Yung justification or ang pagpawalang sala sa tao, mararanasan mo lang yan. Anong sabi ganon? By faith in Jesus Christ. Kaya, kung taglay natin ang pananampalataya, nasabing ganon, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Hindi titingnan ng Diyos ang daming kasalanan na nagawa natin. Hindi titingnan ng Diyos ang gaano kalaki ang ating mga kasalanan. Hindi titingnan ng Diyos kung bakit natin nagagawa ang bagay na ito. For all have sinned. Ang kailangan lang na makita ng Panginoon, panaligan natin na tinubos niya tayo doon sa krus ng Kalbaryo. That is intermediate. No? We should not all sleep, but we shall all be changed. Ito po ay kamangha-mangha mga kapatid. It's normal to die, but when Christ will come for the second time, at madatnan niya yung mga kasalukuyang nabubuhay, hindi sila mauuna. Kanyang bubuhayin ang mga natutulog. At sa panahon na yon na ang kasalukuyang nabubuhay ay sabay po silang sasalubong sa Panginoon. Yan po ay makikita natin sa 1 Thessalonians 4:13 to 18. Yan po yung pangarap na maraming mangyari na po, ang tinatawag na rapture. Tayo ay sasalubong sa Panginoon sa pagtunog ng trumpeta. No? So, hindi ko na elaborate po, basahin po natin yun. So, the Bible teaches that there is more after this life. No? Ang buhay ay hindi dito lang sa lupa. Patikim lang po ito sa atin. Kaya malawig pa po ang ating buhay. Eternal. No? So, sabi nga po ng kasabihan, death is not the end. It is the entrance. Death is not the destiny. It is the door. Sa cathedral in Milan, although hindi pa po ako nakakapunta doon, ang mga Katoliko ay paborito nilang puntahan ang Italy. Meron pong isang cathedral dyan na may kakaiba yung kanilang entrance. There are 3 entrances. And every entrance ay merong quotation. Sa unang entrance, sabi nga doon, all which pleases is but for a moment. Sa pangalawang entrance, nandun, all which troubles is but for a moment. Pagdating doon sa huling entrance, that only is important, which is eternal. Yes, mga kapatid, ang nakapagbibigay ng saya sa atin, ang karangyaan, ang kagandahan ng mundo, ang maganda nating kapalaran sa buhay,
Sabi nga, ayaw na nating iwanan ng mga kasiyahan na ito. Kaya lang, magwawakas ang lahat ng bagay. Nanay enjoyed her life, but it must come to an end. Nagawa niya na ang kanyang legend. Nagawa na siya ng kanyang istorya. All which pleases is but for a moment. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa kayamanan. Nauubos din yan eh. Although hindi naman masamang yumaman, basta't makita mo ang purpose ni Lord sa iyong kayamanan. Kaya ako'y natutuwa sa inyong mga kapatid, lalo na kay Cynthia at kay Annabel. Talagang you have worked for so many years now in Singapore and Spain. Sacrifice ninyo yung inyong mga panahon. Lalo na si Annabel, hindi na niya tinignan yung mag-asawa siya. Eh, alam mo, Annabel, ikaw pa naman ang pinakamagandang kapatid ko. Pero, ang irony, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Pero, napakagandang isipin na ikaw ay ginagamit ng Diyos, lalo na sa buhay ni Nanay. And of course, si Cynthia, iba naman yung ganda niya. Charming naman siya. Di ba, Brother Dan? Charming naman sila. So, natutuwa ako sa inyong sacrifices. Pero, alalahanin natin na all things will pass away. Kaya, ang isang kagalakan natin ay ang maganda po sa buhay ni Nanay ay she fulfilled her motherhood successfully. Hindi siya nang hinayang na 8 ang kanyang anakin at pasusuhin lahat ang mga 8 anak na ito. At wala siyang pinabayaan ng isa sa atin. Naalala niyo mga kapatid, nagkaroon ng dispute si Daddy sa si Nanay. Ang ginawa ni Daddy, hinati tayo sa 2, 4. Lahat ng akong panganay, Juliet, si Cynthia at si Elsa kay Daddy. At yung mga malilinggit, si Annabel, si Joji Junior, si Jojo, at si Stella kay Nanay. So, dinala tayo ni Daddy sa bahay ng kanyang kapatid. So, lumipas ang ilang mga araw, nagulat na lang tayo, dumating si Nanay. At gwardyado tayo ng ating uncle at ni Frankie. Pero pinaghihila tayong lahat ni Nanay. At eto na, hinabol na tayo ng ating pinsan na si Frankie. Malaking tao. Pero para tayong may eksena sa kalsada na nagtatakbuhan. At ito na si nakabol tayo. Hanggang sa naipasok tayong lahat ni Nanay sa taxi. So, nung malapit na si Frankie, nakatakbo na tayo. Ganyan tayo pinapahalagahan ni Nanay. And then, after that, dinala tayo ni Nanay sa Samar. So, it's a travel by ship. Imagine mo, 8 mga anak dala-dala sa barko. At mukhang nakulangan pa si Nanay, dinala pa yung katre, dinala pa yung
ah, itong sewing machine, at lahat yung mga kasangkapan nating mahalaga nakarating sa summer. Then, paano tayo binuhay ni nanay? Wow! Inangkat niya yung kamote, kamoteng kahoy, gabi, saba na saging, saging na hinog. Inipon niya yan sa imbakan at pagka marami na sinasako niya, saan niya dinadala? Dinadala niya sa Maynila. So, she became a businesswoman. So, kumikita si nanay na malaki dahil walang nakakagawa ng mga panahon na yon. And then, pag bumalik naman si nanay sa Samar, sa Bisaya, dala-dala niya naman yung mga pinamili niya sa Central Market, sa Quiapo. No, yung mga magagandang tela, sweater, t-shirts, mga dusters, shorts. Isang araw lang pagdating sa, talagang ubus ka agad eh. So, napakaganda ng mga moments na yon para kay nanay. So, naitaguyod tayo ni nanay. Ang dami ko pang pwedeng ikwento sa inyo dahil alam ko yung mga pangyayari maliban sa iba sa inyo dahil mga bata pa kayo. Pero, saksi ko lahat. Saksi ko lahat. Ayaw niyang mabawasan ng kahit na isa. Bumalik siya sa Maynila, dala niya si Annabel. Inutusan ni Uncle, bumili ng sabon sa tindahan. Nilakad na ni Annabel hanggang Kamuning. Mula St. Luke's. Ayun, halos isang buwan na nawala si Annabel. Nanawagan si nanay sa radyo, nanawagan sa television, sa newspapers. In short, nakuha pala ni Eddie Rodriguez. Sinong Eddie to? Si Eddie Garcia. Nakuha ni Eddie Garcia. So, hinihingi si Annabel pero ayaw pumayag ni nanay. hindi naman siya isang bagay na madaling ibigay. No? Although ang kapalit nun, pag-aaralin, magiging artista, pero ayaw ni nanay. Ayaw ni nanay na maging artista si Annabel. May iba siyang gagampanan sa buhay. So, but what is more better for nanay ay nung makilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Ako, tinanggap ko ang Panginoong Jesus sa May 11. Sabi ko, nanay, ang ganda naman ng message sa Social Brethren. Pakinig kayo. So, sumama si nanay. Sumama rin si Ate Beth ninyo. Hindi nagtagal. May 18 po yun on the next Sunday. Makikita mo silang dalawa nandoon, nakaluhod sa altar ng Panginoon, tumatanggap din kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Purihin, Panginoon. She declared Jesus Christ as her personal Lord and Savior. May 18. At alam nyo ba, bago mag-pandemic, bago nag-COVID, itong February 23, huling pakikinig ni nanay ng sermon na inihatid ko sa Bethany. Sinuportahan ako ni nanay. Sabik siyang makapakinig ng bagong sermon. At doon ay binitawan ko ang isang bersikulo na napakaganda. Revelation 21:4, sabi doon, "And God shall wipe away every tears from their eyes, and there shall be no more death,
neither sorrow, neither crying. There shall be no more pain, for the former things are passed away. Naibigay ko kay nanay ko yun. Kasi alam ko, anytime, kukunin na rin siya ng Panginoon. Laging may pag-aalala, bawat araw, I pray, morning and evening, non-stop, na mabanggit ko si nanay. Mabanggit ko ang bawat kapatid ko, ang my prayer. Anything, anytime, ay mangyayari. Pero, ito nga ang kaaliwan, mga kapatid. No? Papalirin ng Diyos ang lahat ng ating mga luha. Kung kayo'y umiiyak ngayon, dahil kay nanay, isang araw papawiin ng Diyos ang ating mga luha. At isang araw, tapos na ang kamatayan. There will be no more death, neither sorrow, neither crying, no more pains. No? Meron ba kayong mga pains ngayon na nararamdaman? May mga karamdaman kayo? Meron kayong mga sakit na alam niyo mga kapatid ng Kuya Roy ninyo? Bata lang daw akong tingnan, pero ano na rin, marami na rin po akong weakness and sickness. Kung hindi ako iinom ng gamot ko, hindi ako iihi. Kung magta-travel naman ako ng mahaba, kailangan putol-putol, bababa ako para umihi, na-istorbo yung mga kasama ko. Pero tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang laban. Dahil isang araw, aalisin nga ng Diyos yung sakit mo, Cynthia, na pilay sa iyong wrist. Papawilin niya ng Panginoon. Sakit ni Juliet sa kanyang puso. Papawilin niya ng Panginoon. Kayong lahat, just believe in the Lord. No? Just believe in the Lord. Hindi lang kaya niyang magligtas, kaya niya rin magpagaling according to His plan and pleasure. So, isang bad news naman mga kapatid. Death can be tragic. Pwedeng maging kasindak-sindak ang kamatayan. Anong sinasabi sa 1 Corinthians 15, verse 19? Tandaan po natin mabuti ang talatang yan. Sabing ganon, if in this life only we have faith in Christ, we are of all men most miserable. Na kay Kristo ka nga. Ngunit ang pananampalataya mo sa Kanya ay para dito lang sa lupang ito. Sabi ni Apostol Pablo, you are the most miserable. Kaya, kailangan permanente, mga kapatid. No? So, pag sinabi nating tragic death, siguro naman aware tayong lahat that COVID-19 is currently happening today, increasing in rate. Pilipinas lang, more or less 150,000 na ang cases. Brazil, 3 million. Amerika, 5 million. Sa buong mundo, tila 20 million na po ang cases. So, speaking of tragic, talagang kasalukuyan po tayong, kaya isa itong dahilan mga kapatid na nalimitahan ako upang makasama ko kayo dyan sa paglalamay, paumanhin. Patawarin niyo ako. Magampanan ko nga yung makita si nanay. Pero uuwi naman ako na kakaba-kaba. So, ay pinapangalagaan din tayong mga pamilya. Kaya, maging open-minded po. Sana tayo pagdating dyan.
Pero alam nyo, may matindi pang tragedy. I quote, "The supreme tragedy is to live and die and to go to eternity without God." So, ito yung meaning ng death talaga. It's a total separation and a permanent separation between you and God. Yan ang malungkot. No? Kaya yung paraan ng pagkamatay, hindi yun ang problema eh. Kundi ang ating patutunguhan kung hindi tayo spiritually prepared is the most supreme tragedy. Dalawang magkaibigan, isang Christian and non-Christian. Nakita nung non-Christian yung bumper sticker ng kanyang kotse. Nakasulat Maranatha. Nagtanong yung non-Christian, sabi niya, "What do you mean by Maranatha?" Sabi ng Christian, "Christ will come again." "Oh, I don't believe in that." Sabi po ng Christian. The Christian said, "He is not coming for you. He is coming for me." So mga kapatid, hindi tayo namimilit kung dinideny ng mas maraming mga tao ang muling pagbabalik ni Christ. Pero sa mga Kristiyano, ito po ay blessed hope. Isang napakadakilang pag-asa sa ating pananampalataya. Christ will come again for you, for me. So in the last point, death can be triumphant. No? Sabi rito, "O death, where is your sting? O death, where is your victory? But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ." Noon, dapat kang matakot sa kamatayan kasi bibigyan kanya ng patuloy na pagkatakot at horrifying feelings. Pero sabi nga sa verse 57, "Thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ." No, ang kamatayan, bagamat ayaw pa natin mag-volunteer,